Warning, spoilers are present in this podcast. Third World Cinema Club. Hello everyone, welcome to Third World Cinema Club. I'm John Tawasil from Present Confusion. Ano na? Tagal-tagal natin hindi. Tagal kasi natin Lagi na nag-record. lang. 100, mag-150 episodes na tayo. Hi, I am Jim. Jimmy Ricola. Makalat po mag-review. Hi, I'm Princess Kinok of Film Police Reviews. Yes, and today we're joined by a special guest, member of the NCCA and newly elected, tama ba? Board member of the Society of Filipino Archivists for Film, Sir Ronald Rios. Hi, Sir Ronald. Yan. Hi, good evening, John, Princess, and Jim. Ayun. So last time I Good evening talked din with you during the yung namatay si Direk Peke noon, ano, right? Yes. Uy, magto 2 years ago na yun, no? 2 years na. Next month, magto 2 years ago na. Tagal. So Oo nga. nice to see you again, the three of you. Yes. Yay! Sana in person, magkita-kita tayo in person soon. Yes. Sa ano? Sana, yeah. Sa screening sa CCP or Cinemalaya, makita-kita. Oh, yeah. Sige, sa Friday. Sana hopefully tuloy-tuloy na yung mga events, ano? Oo nga. Yes. Yes, mga film events. Correct. So, today, we'll be talking about a recently debuted. Actually, matagal na siyang available, pero ngayon lang siya available freely sa Viva Max. It's a film by Yam Laranas, starring Jegolay Sagay, Nadine Lustre. It's called Greed, no? And it's about these two people who win in a local lottery. So instead of immediately cashing out the prize, which would ibig sabihin na mabubuking sila sa buong barangay, they opt to keep the ticket to themselves first before the eligibility period ends for claiming the prize. However, their actions catch the suspicion of a parang neighbor played by Epi Quezon, and eventually things come to a very horrifying conclusion. So yun, ito lang naman yan. So sige, Princess, ikaw muna. Yes. What did you think of Greed by Yam Laranas? I'm so frustrated. Yan na lang. Yung pisa. Parang bigo-bigo. Frustrate ako. Parang sobrang pagkabigo naman, Princess. Naku-frustrate po ako. Bakit? Okay, so- Bakit? Firstly, when I think of Yam Laranas as a filmmaker, meron siyang hits and misses for me, ganyan. Hindi ko na matandaan ko na yung hits kasi noong 90s. For me, isa siya sa batikang filmmakers for me back then kasi up and coming pa lang siya noon. And he took risks. He took a lot of risks in terms of yung genre ng films niya. So with this, I find it surprising na after all the misses that he had nitong previous years, especially before going into the pandemic, you would think na parang siguro medyo okay na siya nung pandemic, baka he had, some time, no time pressure, anything to write or create a film na well thought of, ganyan. So, the premise of this film itself is very, very interesting siya kasi, ang talagang iniisip ko nun, ba't hindi na lang i-cash out? I mean, yeah, sure, baka kasi mabuking kayo, pero ano ba naman yung, siyempre ako probinsyana ako, alam ko yung layo ng distansya ng syudad sa lugar ko. Kahit nasa bundok ako, aabutin lang ako ng 8 hours siguro, or 12 hours max, ganyan. Pero hindi naman naabutin ng 3 buwan na, alam mo yun, na hindi ako makakuha ng chance na ma-withdraw or ma-encash yung ticket ko, ganyan. Mm-hmm. So, siguro brought upon by, cautious. Kasi pag probinsyano talaga, or maybe people from that region, very cautious talaga mag-isip, siguro ganun. Okay, I'm gonna give that factor to the script or the story. Okay, tama. May mga ganyan talagang tao. Pero the rest of the characters, like the townsfolk, like
yung tumulong sa kanilang magpakasal, ganyan. Even Diego Loizaga's character. I don't think, na may ganun talagang natural na character in real life. Kasi what they're trying to do is make this very realistic, no? Na parang, okay, we have this opportunity, but we're cautious. We have to be careful, ganyan. Kasi may nagsasabi pa na slow burn daw siya. Dude, hindi to slow burn. Kasi it didn't progress from anything. Pag slow burn kasi, dapat, yung may momentum siya eh. Kaya nga may burn eh. I mean, may burn bang napasok, ganyan, di ba? Or nawala na lang bigla. Di ba? Ang slow burn, unti-unti siyang nag-uumapaw, ganun. So, yun. For me, it was very frustrating because I thought na, okay, you have Nadine as the titular or as one of the main characters here. So, for sure, baka maganda yung script. And she tried talaga. She tried her best to give her best performance on Kichi, no? On Kichi's role. Pero, I don't know. Parang, ito siguro example ng film na parang kahit gaano kapakagaling kung talagang flop talaga siya. Ganun. So, yun. Okay. Ikaw naman, Jim. Your thoughts on Greed? Siguro I have expectations din kasi before, di ba, Yam Laranas made better films like mga early 2000 like Sigaw, dyan siya popular which nagkaroon ng Hollywood remake, and then Radyo, diba, sa slasher film, diba? So while watching this, kasi prior to this film Greed, gumawa siya ng Aurora for MMFF. So nagkaroon ako na idea na parang hindi ko nagustuhan yung Aurora. So let's give it a try with Greed. So from the opening billboard, the opening scene, so parang it has a feel already na movie made for TV yung dating Viva Max. So it's an online streaming, 'di ba? Tapos actually sa simula pa lang ang dami mo nang makikita. Ang dami mo nang mako-comment or mapapansin, 'di ba? Like okay naman yung sepia-ish na treatment kasi pinakita din yung parang tigang yung lupa, maladesyerto, ganyan. Tapos summer pa tayo, 'di ba? So parang feel mo. So, ano papansin ko, parang walang katapusang pagbubungkal yung ginagawa nila nina Epi Quezon and Diego Loizaga until bago magkaroon yung yung climax. Bungkal ng bungkal, wala namang tinatanim. Sa biyaya ng lupa naman, meron namang pagtatanim na nagaganap, 'di ba? Or sa mga other films like Bilangin ng Bituin sa Langit, may mga pagtatanim na nagaganap. Parang bungkal ng bungkal. Halo kayo na. Ano nangyayari? Kung farmer talaga, dapat merong ginagawang other things, di ba? Well, hindi ako farmer, pero na-observe ko yung mga kamag-anak kong farmer sa Bicol. So, I know kung paano, kung baga na-observe ko kung paano ginawa. Pero sila, walang katapos. Bungkal, another scene. Bungkal na naman doon sa another scene. Wala nang progress yung pagtatanim. Masabi lang na farmer sila, no? Napansin ko din napansin ko na medyo malamya yung pagbubungkal ni Diego Loizaga kumpara kay Epi Quezon. Si Epi Quezon talagang inaano niya yung lupa Pero si para si inaararo niya talaga yung lupa. Halatang bato laking yaman si Diego Loizaga. Kasi yung location nila hindi naman talaga kasi pang-araro yun Actually po. They were in Tanay, di ba? Yes. Sabi ko na Tanay yun They were in Tanay, Rizal. So they should have opt for more landscape na malawak talaga. Like in Tarlac, yung mga parting doon, di ba? Nueva Ecija. Or siguro mas malayo-layo pa. No? Pero buti napansin nyo rin yun. You got that point. Nakuha nyo rin. Oo. Kasi parang kunyari, may nakita siyang bato. Usually kasi pag magbubungkal ka, may bungkal 101, no? Pag magbubungkal ka ng lupa, gagamitin mo yung matulis na part para tanggalin yung bato. Tapos saka ka magbubungkal gamit ng flat. Ganon.
Yung opening scene, nakita niyo ba, ano ba yung parang may white na bumabagsak? Oo. It's not, pa-effect lang ni Yam, yung ganun. I think, I think parang so. Ashes of Greed ba to? Dapat Ashes of Greed na lang yung title. Ang Tapos may nahimatay pa nga, di ba, nung opening sila, parang, ay, nangyari? At parang, Ba't Bakit? may abo? oh, Ang aking I think was this, di ba Tarlac to? Maybe this took place during the Tanay Tanay Rizal. Tanay or Rizal, yeah, I think. Oh, Yeah. maybe Dyan. did it take place during yung eruption ng Mount Pinatubo? parang wala namang doon. Wala namang reference, no? Walang Parang ang reference feeling story. kung niya, early 2000s. Kasi basta may naalala kong sinabi na hindi siya cellphone. Basta may sinabi sila nung kinasal yung isang character or something. Basta parang may allusion siya sa early 2000s. Okay. So, walang kinalaman. Yeah. Or pwede rin sigurong wala nang maani talaga yung matanda na yon. Parang so desperate na talaga. Oo. Kasi yun sana. Pero kung drought siya, bakit yung background niya medyo lush yung Oo nga. Mas okay sana kung barren talaga yung fields. Kagaya nga sabi ni Sir Onat na talaga. Saka actually, yung land, yung form ng soil, hindi talaga siya for pagtatanim. Kasi pagsasaka, yeah. Pagsasaka. So, may butas na yung production design. No? Diba? And very important. Mapapansin mo talaga. Yeah. Pero in fairness naman kay Yam, na-downgrade niya yung talaga yung sabi ko nga kanina, no? Yung downgraded level siya ng Misteryo sa Tuwa in a small yung sinasabi ko scale. sa'yo, Ses, para siyang Misteryo sa Tuwa kasi it's about greed. Yeah, yun nandun. Kasi mas interpersonal siya lumabas. Kasi if you remember sa Misteryo sa Tuwa, di ba maraming characters? Yes po. Saka mas malawak yung landscape niya, yung tinakbo ng film. Dito kasi mas mas personal level between the couple played by Nadine and Diego Loizaga. Yung nagustuhan ko doon, yeah. Tsaka kung baka allusion siya sa Misteryo sa Tuwa kasi may abo, 'di ba? Sa Misteryo sa Tuwa may nalaglag na airplane. Yes. Char lang. Pinilit ko. may idea ako diyan pero mamaya pag time ko na lang. Sige Jim, any more thoughts bago tayo mag-move to the next verse? Dito totoo talaga kasi may paggamit-gamit pa sila ng Bible verse. At saktong Holy Week ko kaya ako. Okay, pang Holy Week yata special. Pero I think yung pagmumura nila, walang katapusan. Di ba? Parang unnecessary yung murahan. Lalo na yung si Epi tsaka yung asawa niya. Di ba? Parang Quentin Tarantino and Martin Scorsese were both shaking dito sa sa pagmumura ng mga karakter natin. Kasi di ba parang in a setting, a farm setting, in pagiging realistic, hindi naman ang farmers, hindi naman sila, siguro iba-ibang personality, pero bihira akong makakita ng murahan kahit na yung let's say sa Bicol. Siguro pag mayroon lang nag-trigger talaga na galit or something. Pero something mo na parang expression lang, parang this is unrealistic. Actually, yung mga behavior and other characters are became realistic unrealistic sa film. Yun yung mga na-observe ko dun sa film. And nakikita ko naman yung effort ni Nadine. She's giving her best. Ang ko naman kay Epi Quezon, magaling naman siya. It's just that nagiging caricature yung portrayal. Yun lang yung na-observe ko. Ano pa ba? Natawa ako dun sa sa finale, di ba? Kasi nangyari. Tapos alam mo, ang weird lang, although alam ko cinematically, ganun talaga yung nangyayari, di ba, pagka ganun, di ba? Pero basta may pinapanood kasi ako sa sa Discovery, yung This Came Out of Me. Yung bullet pala, I mean, hindi naman siguro lahat ng instances. Basta yung bullets, hindi pala siya talaga makakapatay sa'yo pag napasok. Mas mamamatay ka kapag tinanggal siya, tapos may mga na-damage siyang ganun. So yun, wala lang. Naisip ko lang. Parang, siguro parang the whole thing na I didn't find it as realistic as it should be. So may ganun pa siyang scene. So parang, wala talaga. Yeah, I think they were gearing toward the shock value
no? Mm. So kung wala man ganong sex yung film, no, wala, no, halos parang smack lang yung kissing scene doon nila ni Diego and Nadine, no? Yes. So parang eto, let's do it na mayroong shock value yung medyo yung towards the climax. Actually, Pero, ang ano ko nga din po was parang naging misogynist din yung film. Kasi like yung ginagawa ng character ni Epi Kison dun sa asawa niya. Diba? Actually, si Diego Loizaga may part na may hatred na rin siya dun sa character ni Nadine because of the money, di ba? Na lagi nilang iniisip na yung money, ganun. Ang naloka lang talaga ako yung part na parang hiniwa ba yung chan ni Nadine, parang naging, di ba, violent para lang makuha yung for shock tama ba? value. Shock I value. think shock value talaga yung... Pero kasi Shock parang alam, value, mali shock talaga yun value, Kasi dyan ikaw nasa medical field, pero parang mali yung... Tama ba Marami yun? akong hanas dyan, mamaya. Baka yung common sense na lang, Kung saan magsusurvive na ba yun? yung papel na gano'n? Pero realistic yung tipong medyo going na sa insanity yung character ni Nadine, ano? Kasi Yes. parang eto na you got hold of the money na naging bato pa, 'di ba? Yes. Parang ganoon Maganda din yung shot ni Yam doon na yung tipong papunta na sa pagkaluka-luka si Nadine, tapos Yes, po. finocus yung clouds, 'di ba? To be fair, with Nadine doon, ang galing niya doon. ang galing ni Nadine doon. Parang siguro dapat yung ginawa nila, the whole film, walang expletives si Nadine. Tapos doon siya nag-expletives, no? Parang kay Gina Alahar sa bayan ko, na parang noong umpisa parang siya yung talagang medyo distant sa kanila na hindi ayoko mangyalam, ganyan-ganyan. Tapos hanggang sa dulo, parang siya yung sa kanya yung spotlight kasi, diba? Ayun. So, how about you, Sir Onats? Ano yung thoughts mo on this? Or, on this one. Sa akin, nagustuhan ko naman siya, no? In a way nga na parang mas personal level siya ng misteryo sa tuwa. And also, saka given na rin siguro yung cinematography niya, yung lente niya, no? Ang galing, ganda. Kasi kung panonoorin mo to sa big screen, mas siya talaga, mas visualize. Ang ganda. Ang ganda ng pagkakailaw niya. Yun, isa. Kaya binigyan ko ng 3 stars. So, 1 for Nadine, 1 for Epi, and 1 for the cinematography of Yam. So, hindi naman siya totally ganun kasama. Pero tama ka rin, Princess, na sinasabi ng iba na slow burn. Pero hindi naman talaga siya slow burn. Yeah. Yung mga nabasa ko rin sa letterbox. Pero sa inyong tatlo, pumasa ba? Sa inyong tatlo, mababa, Ako 2 stars, isa kay Nadine, isa kay Epi. Kasi 2.5 naman. naalala ko Pasado kay Jim. Naalala ko kay Epi si Bruno ng Biyaya ng Lupa. Yung insanity rin niya to succeed na parang at the same time, nire-reject siya ng mga tao Parang mula sa asawa niya hanggang sa... Tapos, ang galing kasi na-convey niya yun ng maayos. So, yun. Mm-hmm. Jan, sobrang baba talaga, no? Oo, nakita ko nabasa ko. Sa letterbox, 1 star ba o 1.5 1 star. 1 star? Kanina yung 1 na yun. 1.5. Kay Nadine lahat yun. Game, ikaw naman dyan. Ano sa'yo? Ito. Sige, green, no? Sa filmography kasi ni Yam Laranas, especially yung contemporary, yung itong later 2000s, 2010s niya na films, I get the sense na he has all of these big ideas. Pero the execution behind it, especially yung writing, is kind of lacking. There is okay nga yung I saw the parallels between Misteryo sa Tuwa and this film in terms of there being a windfall and how it affects a small community, no? Although here the action is localized with 2 characters. Yung sabi nga ni Sir Onat na medyo quote-unquote interpersonal yung drama. As compared to yung galaw-galaw ng buong community itself. Kasi hindi naman natin talaga nakita Kasi they moved to another community and doon sila nagkagulo-gulo. The only person
who is directly affected, kumbaga, by their suspicious actions is the character of Epi Quezon. And arguably siguro yung yung may-ari ng sari-sari store. Pero very minor yon. And here's where the writing kind of fails the film for me, no? Kasi Nadine and Diego's characters, they don't feel fully fleshed out. In the sense na parang one-dimensional yung pagkasulat sa kanila. So Diego is very paranoid, greedy. Yung pinaka-honest sa kanila siguro si Nadine kasi meron siyang aspiration sa buhay niya. Pero other than that, none of the subsequent scenes no sa pelikula contribute to any character growth, to anything more to learn about these characters. Why do they act this way? Wala eh. There's and sobrang circular minsan ng writing na tipong parang padding siya. And I noticed this also na sinulat ni Phil D sa review niya. There's a scene here na nakita nila yung numbers, yung winning numbers ng Lotto sa isang newspaper. Dapat doon pa lang, alam na nila na, wow, nanalo kami. But no, pumunta sila sa hindi nila pinaniwalaan yung newspaper. Pumunta sila sa sari-sari store. Just to look at the whiteboard. And you know that scene was put in there so that they could meet the character of Epi Quezon. Kaya doon nag-start yung suspicions niya towards the couple. I mean, it's a completely unnecessary scene pero sinama nila yun doon. And it's a case of writing something, parang alam mo na kung saan yung patutunguhan mo, parang you're writing towards that instead of the writing organically growing from these characters. Kaya sobrang laki na pagkukulang sa akin ng pelikula doon. And thematically, I like, some of the concepts behind the film. Yung sinasabi niyo kanina na parang ash falling down, parang kasi this film has a lot of biblical undertones, no? It could be a reference to manna from heaven, pero instead of the manna, walang laman. So wala silang natatanggap na biyaya kahit na akala mo may nahuhulog. There's the usual yung mga biblical betrayal, yung people like kumbaga certain miracles like yung pag-multiply ng fish and bread, ganon. Hindi ito mangyayari dito kasi sakit man tao, and these people yung community na pinaglipatan nila Nadine at ni Diego, parang panggulat lang kasi sobrang superfluous nung pagkasama nila. They're there to serve the purpose of ending the film. They're not there because of anything that organically grows from the story. Panggulat lang sila. Gaya nga na sinabi niyo, they're there for shock value. Yun eh. Medical wise, there's a scene at the end, spoiler alert to those who haven't seen it. Spoilers, okay. Spoiler natin sila dyan. Oo, feel ko naman napanood na nila ito eh. The winning ticket with the numbers, kinain ni Nadine. Kasi tinago niya sa bra niya, inalis niya, kinain niya. Sige. If it was freshly plucked out of the stomach, gets ko naman na maybe it's kinda just digested, medyo madugo, fine. I'm not really, hindi ako nako-convince sa effects nila. Pero fine, okay, fine. The thing is, kung ikaw ay tatanggapin mo ba yon na dugo-dugo, parang yung ticket, I guess gets ko naman na medyo threatened yung sari-sari store guy beforehand, pero parang tatanggapin kaya to ng main office kasi malaking pera to, hindi lang naman yung sari-sari store guy yung magko-confirm yan. It will be verified probably by higher ups in the Lotto organization. Parang siguro I'm reading too much into this, pero parang tatanggapin ba nila yung ticket? Yayaman ba sila? Yun eh, everything's very, greed. It's built on a great premise. I like the acting performance of Nadine Lustre. I like the acting performance of
Epison, Diego Loizaga not so much, sorry. But it's the execution is very important, no? I mean, you can mean well, pero wala. Parang there's also I have also certain problems din with some of the editing. There's a scene there na pakakainin na din yung aso. Tapos biglang out of nowhere, basta may parang kalbo na kinuha niya yung pagkain. Para, ako na lang kakain nito. Parang it's meant to express na ito naghihirap yung mga taong sobra. Pero the way it's edited, natawa ako. Para siyang comedy. Di ba? Out of nowhere yung eksena. Out of nowhere yung mama. Ba't mo kinain? Tapos, may scene doon na naglalakad si Diego Loizaga and then nagrarant yung isang farmer sa likod niya. Tapos para si Diego parang, ano yun? Bakit siya nagagalit? Na again, this is meant to show na discontented yung mga farmers, but that farmer doesn't show up anywhere else. The farmer doesn't show up nung in-eviscerate si Nadine Lustre. Wala. It's nothing. Parang, this is a nothing film, no? Parang ganun ang niya sa akin. That's why I don't like it that much. Sorry to the Nadine fans. I know maraming nagfa-follow dyan sa akin. Please don't unfollow me. Pero yun nga, sayang, no? Sana sayang yung talento nung mga ibang nag-participate dito. And there are some nice moments din naman in the film. Pero overall, wala. Sorry. Nope. May tanong ako dyan. Kasi di ba ang last film ni Nadine is Indak? Anong mas okay? Yes. Indak or etong Green? I prefer Indak to this. Kasi at least doon, Si medyo... John, para may Jeopardy moment. Tin. Hindi, ang ayaw ko lang naman sa Indak, parang yung character ni Nadine pa yung naging masama. Alam mo yon? Kung napanood yung Indak, parang siya yung hotshot, tapos ito yung mga pinaghirapan ko tong pagsasayaw ko, ganyan. Pero parang ina-upstage, may parang lumalabas na ina-upstage niya yung mga other people doon sa kaya ewan ko. Meron din mga sabaw-sabaw moments sa Indak, pero mas prefer ko yun dito in a way. Yun, mas na-execute niya yung gusto niyang gawin kaysa dito. Another question, sorry ha. Kasi di ba yung si Yam Laranas din nakagawa ng The Road, di ba? I haven't seen The Road eh. 2007? 2011? 2000, yeah. The Road. 11. Yeah. It's been a long time since napanood ko siya, pero it was okay, I guess. Yun siguro yung mga, parang paradoxically or not, yung mga earlier works ni Laranas, yun yung favorite ko sa kanya. Or not really favorite, pero yun yung least unfavorite. Tama ba yun? Gusto ko rin yung sigaw eh. Alam mo yung parang, wow, Yes. pag ganun ako eh, na Sigaw, wow. Yes, Yung one of the best. Yung radyo niya was good din. Ano? Yes, Oo, radyo yes, is oo. nakakatawa Radyo, yun eh. yeah. Tapos at the same time, parang, One yung of his mga kaya best. pala ni Rufa May Oo, yeah. ganun. Ang hindi ko napanood sa kanya yung Balahibong Pusa, I haven't seen it. Napanood ko yun kasi syempre, mga kamanyakan ng Joyce Jimenez yun, di ba? Joyce Jimenez yun eh. Well, na-enjoy ko naman yun, yung Balahibong Pusa. Yeah, enjoy. Parang- Yam is nasa hit and miss, no? Yes. oo. Yes. Oo, Ay, ganun siya. Tapos Oo. parang, yung Aurora nga, napanood ko siya sa bus. Tapos, sabi ko, parang buti na lang hindi ko siya pinanood sa MMFF nung taon na yun. Kasi parang po, 2 hours mo, kung 2 hours na biyahe yun, mula EDSA hanggang bahay ko. Tapos parang, pag gano'n talaga ako. Tapos yun nga, parang sabi ko, si Yam Laranas to, parang okay naman siya mag-direct. So, well, although syempre, maraming factors yun. Like, may writers pa siya, meron pa siyang crew, ganyan. Pero kasi, I agree with you, John, dun sa parang, yun nga, sayang siya. Kasi, para sa akin, yung mga paborito kong moments dito was yung tender moments nilang dalawa nung hindi pa nila na-discover na mananalo sila ng loto. Pati yung shot na nagsulat si Nadine ng numbers, maganda yun for me na parang wow, kasi sadlak sila sa kahirapan, tapos
magkakaroon na siya ng opportunity na, get out of that rut or whatever that is, ganyan. Parang sa akin, siguro before siya nakarating sa climax, I was surprised nga na yung climax, last 10 minutes na lang ng film, tapos ganun pa yung result. Siguro, I agree naman sa iba nagsabi sa Letterboxd, sa parang sana yung part na umalis sila sa bayan, yun na lang yung umpisa. Imagine, tapos inurong siya, tapos ang pinakitang consequences is yung road nila going to get the ticket, keme, ganyan. Siguro that would have been more substantial. Kasi, yun nga, parang, I haven't seen Mysterious 2, pero based on what I heard from you guys, tsaka dun sa reviews na nabasa ko nito before, ganun siya eh. Alam mo yung parang lahat ng tao involved. Kasi, nilagay mo na nga yung setting sa rural. Ang rural, kahit pa sabihin mo magkakalayo sila ng bahay, magkakakilala yung mga yan. Totoo yan, no? Yung mga pinsan ko nga sa Davao, hindi ko talaga sila pinsan. Alam mo yung mga kapitbahay sila ng kapitbahay. Kaya ko sila naging pinsan because magkakakilala sila, parang ganun. So yun. So imposible na may farmer doon, farmer ka, tapos parang na-shock ka pa doon sa reklamo ng farmer. Dapat ang sasabihin mo doon is tama, sang-ayon ako sa'yo. Parang ganun eh. Na-insulto pa ako nung binigyan siya ng bini, tapos tinapon niya lang. Na parang, actually. Tapos humiga siya. Parang sabi ko, so ang gusto siguro i-point out dito ng storya ay tamad si Tommy. Tommy, di ba? Tama. Yun. So tamad si Tommy, in short. Ganyan na umaasa lang siya kay Nadine. So medyo misogynistic ngayon pelikula na umaasa lang sila sa mga babae. Ganyan. Diba? Tapos at the same time, sinabay pa yung religious aspect ng film. Na I get it na, greed is one of the 7 deadly sins. Ganyan. See, the premise of it na greed yung titles. Okay, it's about, everybody being too greedy. Pero dito, parang yung greed part niya, na doon na sa huli pinakita, na greedy pala sila. Diba? Parang it doesn't make sense also na kung greedy sila, bakit nila kayo pinakasal ng libre? Diba? Actually, yun nga yun yung sinasabi ko kanina na parang hindi nagre-reverberate yung actions nila sa community. Parang tapos hindi pa yung community nila yung pumarusa sa kanila, quote unquote. Ibang community pa na mukhang baliw-baliw din yung mga tao-tao doon. Na yun. Nasa medical field si Jan, Ang question ko doon, na yung sa gory part na, sorry sa spoilers, sa You've come this far. natin. Di ba, nung nilulon ni Nadine yung ticket, hindi niya naman nginuya talaga? Hindi niya nginuya. Diretsong lulon. No? Plausible naman na intact pa rin siya. Lalabas pa rin siya dyan talaga. Oo. Soon as, kasi hindi naman, sobrang bilis lang naman sa pagkalulun niya, sa pagkalabas niya. Kung nag-sit yon doon sa tiyan ni Nadine for like a few hours, lusaw na yun. Or at least sobrang brittle na nung papel. Pero hindi ba very parang thermal paper lang yata yung piniprinta ng Lotto. Try nyo guys na nakikinig. Yung thermal paper, mga resibo, lawayan nyo, mga ubos yun. Mangingitim nga minsan, di ba? Ang medium ng stomach is acidic. So kung ipasok mo sa acido yung yung papel na yon, wala na. Wala na siguro, baka hindi mo na mabasa yon. Ewan ko lang. Tsaka ang galing ni Lola na-predict niya na dapat i-normal niya yung delivery ng isang character. At the same time na-predict niya kung saan banda yung ticket. Akala ko doon yung bata, yung paanak ni Lola. Sa scene yun. Akala ko talaga ilalabas niya yung baby ni Nadine. Parang akala ko din. More shock value, di ba? Parang yung ticket talaga yung kukunin niya. Yeah. Correct. Balak pa nga mag-Maria Full of Grace na mag-drag milk ko, no? Di ba? Pwede. Actually, now that you mention it, no, yung parang the biblical parallels also, na tipong si Jesus tsaka si pregnant Mary, si Joseph pala, tsaka si Mary na pregnant, comes to find shelter. They were betrayed din. In this case, na-betray sila. Diba? Maganda sana kung nag-arrive sa ganyan. Pinatuloy muna sila, di ba? Pinatuloy muna sila, pero... Yeah.
nung nalaman nila na merong something valuable sa kanila, Yeah. ayun, nagkatraidoran na. Actually, ang inconsistent nun, no? Ang inconsistent, kasi katulad nga ng sinabi ni John kanina, hindi nag-reverberate yung character from the start. Saka yung, let's say, there's a religious hypocrisy. Parang na-insert na lang siya. Hindi talaga siya totally parang relevant na. Or, Oo nga eh, diba? hindi ko alam yung religious status nung second Na community. company o community. Oo. Tsaka sa akin, practicality lang talaga. Napautang nyo nga si napautang nila yung character ni Epikiso ng pera. Wala kayong pamasahe papuntang syudad. Nainis talaga ako. Sabi ko, ba't nagpautang yung mga yan? Tapos meron pa silang stick o may laman na barya. E di sana naglakad ka, tapos namasahe ka, pumunta ka na ng syudad, doon ka nagtanong. Kasi kung alam mong tatraydorin ka rin ng sari-sari store at ng buong syudad, di ba? Parang, ano ba to? Gusto ba niya sabihin na yung mga taga-rural ay bobo at alam mo yun, very small-minded not to think of that way. Kasi, tsaka yun, pati yung isa pang hindi nag-reverberate is yung utosan nilang girl na magiging ninang sana sila ng anak. Nauutusan na lang pumunta sa syudad para bumili ng gamit. So, ibig sabihin, hindi ganun kalayo yung syudad. Diba? Si Nori, yung character ni Nori ba si yun? Nori. Parang hindi Yeah, talaga si ganun Nori. kalayo yung syudad eh. Ito ba si Charlie Dixon? Si Charlie Dixon ba to? Hindi. Hindi si Charlie Dixon. Yung iba pa. Si ibang siya, Viva na talent. Oo. Ibang Viva talent yun. Diba? Parang sabi ko, kung kaya niyang bumili ng supplies niya sa syudad, kaya na rin pumunta sa syudad para i-encash yung pera niya. Wala na exactly. Kahit hindi naman silang dalawa, kahit si Nadine lang. Oo. Or kahit di ba? Doon na sana kayo nagpakasal sa City Hall, hindi dyan sa kanila, di ba? Oo. Di ba? Parang, talaga ako parang... Ang dami niyang butas. Oo na. Actually, kung yung community was like yung sa Historia ni Ha, if you have seen Historia ni Ha, maayos yung pagkaka-structure sa community di ba? And makikita mo yung hypocrisy. Pero kasi talaga dito parang sayang. Parang, di ba? Parang sayang. Sayang yung... Basta ang sayang. Oo, di ba? Ayun, si si Krisha Viaki. Hello. Yan. So, si Nori. in fairness, kahit saglit lang yung role ni Nori, magaling yung binigay ng performance. Medyo markado siya, no? Yeah. Oo. Markado yung niya, yeah. Pero ito po kasi I always go for the leads na who will triumph always in the end, ano? Sana, sorry again sa spoilers sa mga listeners, kung binuhay sana si Nadine, I could have given it more higher rating. No? Pero hindi. At nakatakas. Ganun. Yeah. Or nautakan niya yung buong community. Yeah, sana ganun, ano? Yeah. Correct. Naging revenge story na pala, no? Gaganti na sila nila na humawad. It totally makes sense. Kasi kung tamad pala yung character ni Diego Loizaga, diba? Kasi maraming times nakahiga siya. Hindi siya marunong magbungkal ng lupa. Tapos umaasa lang siya sa winning prize ng ticket. Ganyan. Tapos siya pa yung nag-isip na, actually, dapat smart siya kasi siya yung nag-advise kay Nadine, kay Kichi, na wag mo na i-encash, di ba? So, nasa na yun, di ba? Siya nagsilbing eye candy lang talaga si Diego Loizaga sa Sorry. Para sa'yo, Diego. Oo, parang eye candy siya. Hindi ako nadaan sa niya, kaso abs niya. Kahit na eye candy siya, parang nangyari dun sa character mo. Parang hindi mo ako madadaan sa pagiging eye candy, di ba? Parang nangyari dun sa character mo to. Parang yung totoo, ang nagsa-stand out talaga si Ichi, di ba? I just hope mabigyan ng magandang project si Nadine. Kasi di ba parang, alam mo yun, parang wag naman sana siya pumunta dun sa flop era, di ba? Pero I'm still hoping that Nadine will get better projects. Oo. May question ako sa inyo, tatlo. Kasi tumatak din sa akin yung sinabi ni Jim kanina na yung parang yung rural setting niya. Parang dahil ba sa pagkakarakterize sa mga characters na tamad, sakim, greedy. Parang tsaka yung parang misunderstanding
nasabi nga ni Ses na wala yung sense of community, wala yung pagkakilala ng isa't isa. Masasabi nyo ba na may fundamental misunderstanding yung nagsulat nito sa mga mahihirap? Parang it was written by isang taong hindi mahirap, parang not necessarily looking down sa mga mahihirap, pero parang iba yung tingin niya, kumbaga, sa lower social strata nung ginawa yung pelikula. Either inadvertently or parang intentional. Siguro the former rather than the latter. Possibly. For me, kasi kunwari, let's look at the classics. Let's say Sila Biyaya ng Lupa. Yung mga writers nila, hindi naman sila totally mahirap eh. I mean, medyo middle class sila. Pero the good thing about it is that they were able to look at it na malayo. Alam mo yun, yung parang outside looking in yung dating. There's a difference kasi between outside looking in and then yung mababa yung tingin. Diba? Malaki ang difference nun eh. And yun siguro yung that's why, although I do agree Sir Onats with the cinematography, ganda, splendid, ganda rin yung pagkasep. For me medyo maganda yung pagkasepya niya, pero yun nga, yung depiction nung kung ano ang rural community, it's very insulting in a way, kasi parang so ang tingin mo sa mga rural ay tamad, umaasa lang sa biyaya, umaasa sa ganito, sa ganyan. Nasa yung what makes all of them try to survive is yung sense of community nila. It's a far cry from us here na we are struggling to survive by means of being independent, alam mo yun, being adaptable to changes. Doon kasi, ang change lang na maano mo doon is yung weather. Kung drought season, nagde-depend lang sila sa seasons. They don't necessarily despise everybody sa community. Kahit nagchichismisan yung mga yan, they don't despise each one to kill themselves. Parang ganun. Baka nga dyan, may bala-balato pa. Uy, congrats pare. Paano naman? Pautang, bibili ako ng jeep. Ganyan. Yung mga ganun eh. Ganun yung ine-expect ko eh. Sa akin naman, kasi with Abo de la Cruz, di ba, in Misteryo sa Tuwa, nabasa ko yung medyo konting background nila. So they know yung pagiging poor. So meron silang, alam nilang experience. Ang I think na siguro kulang with the screenplay was kulang sa research. Siguro yun yung ano. Kasi dapat, let's say, hindi ka man taga-rural, di ba, or laking urban ka, laking city ka, but dapat meron kang sensibility about what's happening in the rural area. Kaya yan yung minsan nagkakaroon ng even sa atin, diyan nagkakaroon ng misconception, misapprehension, misunderstanding about yung struggles ng mga taga-rural area and taga-urban area. Ayun. Although hindi naman natin sinasabi na nagge-generalize tayo na like in the character sa Greed na may mga tao talaga na 'di ba with their attitude, may kanya-kanya tayong negative attitude and nakikita yan when it comes to talaga nakikitang tunay na kulay ng tao when it comes to money. And that's true. Siguro ang naano ko lang kasi with Misteryo sa Tuwa, kaya maganda yung pagkakagawa, yung execution ng pelikula was that may mga pinakitang tradition sa Misteryo sa Tuwa na it was preserved and then na-capture or na-adapt nung tao dun sa film. No? And it was performed well by the actors. However, here, wala kang makitang tradition that will show yung pagiging ano ba tawag dito, yung pagiging probinsyano or pagiging magsasaka. Just like 'di ba yung pagbubungkal ng lupa. Hindi natapos ang pagbubungkal, dapat may progression siya, 'di ba? Yun yung mako-comment ko about it. Ayun. Yun no? Yun. Any final thoughts on Greed before we end this episode? Start tayo siguro kay Princess. Any final words? Sa akin, okay na yung comments ko kanina. Siguro, yun, sayang, it's a really frustrating film. Sayang yung concept. It could have been better if only the characters were real. Yun lang. Jim? Okay na din ako sa comment ko. Ang ano ko lang talaga, i-reiterate ko lang, I hope
Nadine Lustre will get better projects. Kasi, Fully agree. Yeah. well, 'di ba? We already admire her for standing up as kakamping. So, sana sa sa mga film projects niya ay mag-reflect din. Ayun. Ganun. Kay Sir Onat, any final thoughts on Greed? Yeah, like what I've said kanina, no, before, it's more personal level of misteryo sa tuwa for me, It's really not so great Yam Laranas naman, na pwede mong i-league doon sa mga previous gigs niya before. Like yung radyo plus yung isa na The Road na mas talagang mas yun, mas higher level. Sigaw, 'di ba? Sigaw, oh yeah, Sigaw, mas higher level, siguro baka Yam needs to get more good writers siguro, So kasi yung execution niya naman is okay naman din. Na-execute naman ng So may mga sablay pa rin. Yeah. Saka yung sa location na napansin nyo rin, siguro na-overlook nila yon. So they could have opt for more big landscape siguro, like more far away than Tanay, Rizal. No? Para mas, kasi doon mas kitang-kita mo yung lawak ng lupa, saka mas siguro mas na-flesh out pa yung mga characters, Pero yung transition dito ni Nadine, ako, I like it na, yung pagka-luka-luka niya in the end. Yes. No? Parang isang na yun. Parang she's going to greater heights na rin. Pero yun nga, I agree din doon sa sinabi ninyo na dapat she deserves more better role than this one. Yun. So, isa rin kasi ako nga I'll always go rin for positive ending, So ito hindi ko nagustuhan din yung finale niya, yung last no? Na sorry again sa spoilers, na the bad guys winning over the good ones. So kasi kahit papaano naman siguro kung like what Princess said kanina, kung nakatakas sila or binuhay pa rin si Nadine, I could have given it a more higher rating. Yeah. Yun. Yun. So, yun. That's my reaction for it, Jan. Yeah. Yeah, and ako din, yeah, I agree with all of you. It's a Yam Laras for me talaga, idea guy. A great idea, great promise. Pero yun nga, so nagkulang talaga siya sa akin. Nadine Lustre still a great actress, regardless, daming magagaling na directors din sa Viva. Si Lo Fajardo, Irene Villamor. I've never seen Nadine and Irene Villamor film. Why not? Ulan is Ayun, ayun pala. Villamor. Ayun pala. And siguro kahit si Brillante, I want to see what they can do with Nadine's talent. Kasi And I guess I wonder din, was the quality of this film affected by the production, the limitations? Yeah. Yung limitations, kasi pang streaming siya, Yeah. Yeah, the quote-unquote pito-pito style of filmmaking, parang did they have to cut corners in terms of location, budget, where to shoot? Did that affect the film? Kasi you have to consider that as well in the final product. Kung if Larana siguro had more like breathing room to make what he wants, siguro sana mas okay, Yeah. So far sa mga pelikula na ginawa niya recently, yung paborito ko or at least yung hindi ko masyadong ayaw, yung yung natrap siya sa morgue. Ano nga ba yun? Anong pelikula yun? Si Yam Laranas yun, di ba? Yung ba yung kay Yam Kasi Concepcion? Yam Concepcion yung kasama niya. Yam and Yam. Oh, Yam. Night Shift, di ba? Night Shift. Night Shift, yeah. In fairness, napanood ko siya one time. That was decent. And ayun again, another interesting idea na parang yeah. So, hopefully, more power na lang sa inyong lahat. Yan na lang. Tama ba? More power. And that ends our episode for today. Thank you, Sir Onat, for joining us.
Yes, sir. Thank Yes you. po, thank you. Thank you, Sir Onat. Onat. Very valuable yung insights mo. Yes, kasi very good. Yes. it's Hopefully, so interesting. hopefully we can discuss another film again in the future. Yeah. Yeah. In person. In person. Yeah, eh. Face Meron to ka face. bang upcoming na NC Cinema events na that you'd like to promote or share with our Yeah. audiences? Is there Yes. anything? Yes. Yung Kapit sa Patalim nga, extended pa rin yung Cinema Region, so you can watch them through Vimeo. So register lang kayo para mapanood nyo. Plus yung Kapit sa Patalim ni Lino Broca, we have a screening na theatrical sa Dream Theater on Friday. That's 1 p.m. and 4 p.m. Sana makapanood kayo. Makita ko kayo, Jim, John, and Princess. So April that's 22 po, no? April 22. Yeah, Friday. Friday yun. Okay. Friday. So, yun, no? That's it. Thank you, everyone. Good day, good evening, good lunch, whatever. Jim Carrey. The Truman Show, ah. Yay. Mali-mali pa yung sabi ko, no? And we'll see you guys in another episode of Third World Cine Club. Cine Club. Sinabi ko Cine Club. Third World Cinema Club. Yan, soon. Yan. Bye-bye. Bye. Take care. Ito, Stay safe, muna kayo. guys.